Habang lumalabas siya ng library, biglang lumitaw ang isang dimensional creature mula sa pagwasak ng sahig. Nagtaka si Joe kung bakit may dimensional creature sa lungsod. Inatake siya ng nilalang pero naiwasan niya ang palo nito sa pamamagitan ng paglipad. Napansin niya ang matinding pinsala ng bawat hampas nito at naisip kung epic class creature ba ito. Pagmasid ni Joe, nakita niyang maghahanda na itong gumamit ng vitality skill. Dalawang aircraft ang biglang dumating at umatake sa creature. May isang lalaking lumitaw at tinanong ang nilalang kung saan pa ito pupunta matapos tumakbo ng matagal. Gumamit ang lalaki ng Thunderbolt Snap Attack. Tinamaan ng kidlat ang nilalang at sumabog ang dugo nito, tumalsik pa onto Joe. Napatay agad ang creature at nilapitan siya ng lalaki para tanungin kung ayos lang siya. Sinabi ni Joe na ayos lang siya at nagtanong tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ng lalaki na ang creature ay isang companion pet na nagwala at tumakas dahil nagkamali ang master nito sa cultivation. Sinabi pa ng lalaki na military na ang bahala sa kaso at pinayuhan siyang umalis na lang at manahimik para maiwasan ang hindi kinakailangang panik. Sumang-ayon si Joe at umalis sa lugar habang iniisip na ang nilalang na iyon ay hindi mukhang isang companion pet na nakatali sa kontrata. Pagka-uwi niya, hinubad ni Joe ang kanyang jacket na may mantsa ng dugo. May nahulog na kabibe mula sa kanyang jacket at nagtaka siya kung kailan ito napunta doon. Biglang may mga lubod na lumabas mula sa kabibe at binalot ang kanyang leeg. Isang babae ang lumitaw at sinabing nakatakas din siya sa mga nagbabantay sa kanya, sabay pag-amin ng pagsisisi sa sinapit ng kanyang alaga. Napansin ni Joe na mas matindi ang puwersa ng babae kaysa sa ahas na nakaharap niya noon. Tinawag ng babae si Joe at sinabing may malaking utang na loob siya rito kaya, gagantimpalaan niya ito sa pamamagitan ng pagkain sa kanya. Nang lalapitan na siya para atakihin, biglang sumugod ang antelope at pinatumba ang babae, kaya nakawala si Joe. Tiningnan ni Joe ang antelope na ipinakita sa kanya ang isang larawan ng gusto nito. Nangako si Joe na bibilhin niya iyon. Nagpakilala ang babae bilang prinsesa ng mga sirena at iginiit na hindi siya mapapasuko ng isang antelope. Tinanong ni Joe ang antelope kung plano ba nitong patayin ang babae at kung may mahuhulog bang gamit mula rito. Nakiusap ang babae, umamin sa kasalanan, at nag-alok na ibigay ang banal na teknik ng kanyang ama kung papatawarin siya. Ipinaliwanag niyang ang kanyang ama na si Chaos ay isang primordial na Diyos mula sa mitolohiya. Ang unang Diyos na isinilang mula sa kawalan, Chaos, sumasagisag sa pinagmulan ng kaayusan, oras at espasyo, at ang simulan ng lahat. Tumakas daw siya mula sa kanluran para makuha ang teknik na iyon at inaalok niya ito kay Joe kapalit ng kanyang buhay. Ipinakita niya kay Joe ang isang maliit na orb. Nagtaka si Joe kung ang divine technique ba ay isang vitality technique at kinumpirma ito ng babae. Sinabi niyang kailangan lang titigan ni Joe ang loob ng orb para maranasan ang kapangyarihan ng Chaos. Lumapit si Joe at inilapit ang mukha sa orb na hawak ng babae. Doon nagsimula ang panlilinlang. Naramdaman niyang may kakaiba at napagtanto niyang naloko siya. Nakita niya ang sarili sa isang parang kalawakan na may pulang mga alon kasama ang antelope. Nagtaka siya kung saan sila naruroon at kung naloko rin ba ang antelope. May narinig silang tinig na tinatawag ang mga anak nito. Nagtaka si Joe kung kailan siya naging anak ng Chaos at naramdaman niyang hinihila siya papasok. Bigla niyang nakita ang Lost Immortal Sutress na parang kusang nag-activate. Naisip niya kung naging tagasunod na ba siya ng isang sinaunang Diyos. Lumipat ang eksena sa babae na naiwan sa kwarto ni Joe. Tinamaan siya ng isang bagay pero unti-unting bumangon. Napansin niyang tanging ang mga inapo ng Chaos ang makakakontrol ng First Order of Chaos. Lumiwanag ang orb at nabigla siya nang makita si Joe na bumalik. Nagtaka siya kung bakit hindi naapektuhan si Joe ng kapangyarihan ng Chaos at paano pa niya nakuha ang divine technique. Dumating ang antelope at bumagsak sa paanan ni Joe sa galit. Sumugod ang antelope para atakihin ang babae pero naabsorb ng ikatlong mata ni Joe ang atake. Ipinaliwanag ni Joe na naging isang walang lamang marble ang orb matapos mawala rito ang First Order of Chaos. Tinawag niya ang antelope at bigla itong naabsorb sa maliit na orb sa kanyang kamay. Napansin ni Joe na tila mayroon pa ring espasyo sa loob at naisip na parang game inventory ito sa totoong buhay. Lumabas ang antelope at sinapak siya.
Napagtanto ni Joe na hindi pwedeng itago ang may malay na nilalang sa loob. Maya-maya, dinala niya ang mga gulay na gusto ng antelope at sinabi niyang aalis muna siya. Sinabi ng antelope na magpaiwan siya sa bahay pero sinipa siya palabas. Sino-check ni Joe ang kanyang cellphone at nakakita ng maraming impormasyon tungkol sa Dragon Gate Grotto sa forum. Nabasa niyang maraming iba't ibang kuweba doon at pinag-isipan kung paano malalaman kung aling kuweba ang may flying technique. Habang paalis siya, nasalubong niya si Sia na bumati sa kanya. Binati rin niya ito at tinanong kung pwede ba niya siyang tawagin sa pangalan na Sia. Pumayag si Sia at tinanong kung saan siya pupunta ng maaga. Sagot ni Joe, papunta siya sa Dragon's Gate Grotto. Tuwang-tuwa si Sia at sinabi niyang doon siya nagkakultuba kamakailan at iminumungkahi niyang sabay na lang sila. Pumayag si Joe at sinabi ni Sia na nanalo siya ng bagong transportasyon mula sa isang TV lottery event na sobrang convenient. Naisip ni Joe kung bisikleta ba iyon pero paglabas nila, nakita niyang isang aircraft iyon. Nagtanong siya kung prinsesa ba talaga siya mula sa bansang pinapaboran ng Ringos. Tinuwanan siya ni Sia at sinabing hindi naman daw nakakapagtaka na manalo ng helicopter sa raffle. Lumipat ang eksena sa dimensional area ng Dragon Gate Grotto nang dumating sina Joe at Sia. Napansin nilang maraming tao ang palakad-lakad at nagdidesisyon kung aling kuweba ang papasukin. May ilan na nagbi-barter. Naisip ni Joe kung gaano kalawak ang Dragon Gate Grotto at kung may dungeon mark doon. Tinanong siya ni Sia kung may misyon din ba siya. Sagot ni Joe ay hinahanap niya ang Dragon Gate Apsara Technique. Ipinaliwanag ni Sia na ang Dragon's Gate Apsara Technique ay hindi basta-basta nahuhulog mula sa Dimensional Beast ng Lotus Cave, at ang target niya ay ang pinakamahusay na Apsara. Sinabi niyang kailangan niya ng katulong at nag-alok ng isang kasunduan kay Joe. Nang tanungin ni Joe kung ano ang deal, sinabi ni Sia na kailangan niyang patayin ang isang Apsara Beast at hihingi ng tulong kapalit ng Apsara Technique Crystal na mahuhulog mula rito. Pumayag si Joe, iniisip na ang isang Skill Crystal ay isa sa pinakabihirang nahuhulog na gamit. Pero naisip din niyang walang garantiya na mahuhulog nga ito gaya ng inaasahan ni Sia, at nagtaka kung paano siya laging sinuswerte. Nakarating sila sa Lotus Cave at nakita ang Apsara Beast. Sinabihan ni Sia si Joe na kuhanan siya ng magandang video at iniabot ang kanyang telepono. Sumugod si Sia sa pamamagitan ng paglipad, at lumipad din si Joe para makunan siya ng video. Inisip ni Joe na kailangan siya para lang kuhanan ng eksena. Inatake ng halimaw si Sia pero mabilis siyang umiwas at tinaga ito. Habang nagre-record, napansin ni Joe ang isang dungeon mark sa lugar. Matapos talunin ni Sia ang halimaw, iniabot niya kay Joe ang kristal na may Dragon's Gate Apsara Technique at tinanong kung gaano kahaba ang video. Sagot ni Joe, 1 minuto at 5 segundo. Kinuha ni Joe ang kristal habang iniisip kung gaano kaswerte si Sia na makakuha ng bihirang skill crystal sa unang subok. Pero sabi ni Sia na matagal din niyang anabangan iyon. Dumating si Hang at tinanong kung naroon si Sia para basagin ang record niya. Aminado si Sia na nabigo na naman siya. Ipinakilala ni Guang ang isang batang lalaki na nakabasag sa record ni Hang sa loob ng 20 segundo. Nagtanong si Sia kung pumasok ba si Fawn sa Sunset College at kumusta ito. Ipinaliwanag ni Guang na hindi na magpapatuloy si Fawn at sinabi na ang Legendary Life Providence ni Fawn bilang Heavenly King of the Quick Blade ang dahilan kung bakit eksperto siya sa bilis, kaya parang walang saysay makipagkompetensya. Sinabi ni Sia na plano niyang mag-explore ng ibang mga kuweba para hamanin ang sarili. Tinanong naman niya si Joe kung ano ang plano nito. Sagot ni Joe ay maglilibot-libot lang siya sa lugar. Binanggit ni Hang kay Sia na gusto niyang pag-usapan ang venture capital tungkol sa dati nilang pinag-usapan. Hindi siya pinansin ni Sia at nagpatuloy lang sa paglakad. Sumunod si Hang na pilit pa ring kinakausap siya tungkol dito. Nilapitan ni Fawn si Joe at sinabing napanood niya ang video kung paano tinalo ni Joe ang Mark Demonized General, at humanga siya sa lakas nito. Aminado si Fawn na nagduda siya noong sabihin ng teacher na umuunlad si Joe, at hindi niya inasahan na magiging tagakuha lang ito ng video. Medyo nahiya si Fawn pero sinabi ni Hang kay Joe na huwag seryosohin ang mga sinabi ni Fawn dahil mabait naman ito kahit medyo mayabang. Naisip ni Joe na parang magkaibigan talaga ang dinamika nila. Nang umalis na ang lahat, nagpa siya si Joe na mag-explore sa bagong dungeon.
Habang sinusuri ang lugar, napagtanto niyang isa nga ito sa mga dungeon ng Dragon Gate Grotto. Habang naglalakad-lakad, nakita niya si Hang na nakaupo at nagyayaya sa mga tao na sumilip at tumingin, sinasabi na huwag palampasin ang pagkakataon. Tinawag siya ni Joe at agad siyang nakilala ni Hang. Tinanong ni Joe kung nagbebenta ba siya sa kalye. Kinumpirma ito ni Hang at ipinaliwanag na nagbebenta siya ng mga itlog ng Stone Kailan, isang legendary class na nilalang. Tinanong niya si Joe kung interesado ito. Ang Stone Kailan ay may magagandang stats at may vitality skill na tinatawag na Petrified Skin na nagbibigay ng matinding depensa. Kahit kulang sa atake, sa ilang bihirang kaso, maaari itong mapisa na may divine skill. Ang Kailan's dominating body ay kayang gawing atake ang kakayahan nitong depensa, kaya't ang ganitong Stone Kailan ay itinuturing na pinakamataas sa legendary class. Nag-alok si Hang ng espesyal na presyo na 200,000 dimensional points bawat itlog at tinanong si Joe kung gusto niyang subukan ang swerte niya. Nagtanong si Joe kung bakit inisip ni Hang na may pera siya. Mukhang nadismaya si Hang at ipinaliwanag na dahil kasama siya ni Sia, inakala niyang mayaman din siya. Siniyasat ni Joe ang isang itlog gamit ang phone at napansin niyang nakasuri na siya ng mahigit 10 companion eggs, lahat may petrified skin na skill. Inamin niyang napakabihira nga ng Kailan's dominating body. Sinabi ni Joe kay Hang na kung mababasag niya ang depensa ng Stone Kailan, makakakuha siya ng maraming companion eggs na nagpapahiwatig na napakalakas ng Kailan. Dumating si Sia at nagsabing hindi naman ito nakakagulat at si Hang ay hindi gaya ng iniisip ng iba. Binanggit niya na si Hang ay kasalukuyang rank 1 sa power rankings ng kanilang kolehiyo. Nang makita ni Hang si Sia, tinanong niya kung gusto nito ng Stone Kailan eggs. Tumanggi si Sia at sinabing mas gusto niya ang cute na alaga. Ipinahayag ni Sia na si Hang ang pinakamalakas sa kanilang kolehiyo. Sinabi naman ni Joe na kung sinusuportahan siya ng kolehiyo, dapat may pera siya. Tinanong niya kung bakit nagbebenta pa rin ito ng companion eggs. Ipinaliwanag ni Hang na nag-iipon siya para makapag-develop ng isang laro. Ipinakita niya ito kay Joe at napansin ni Joe na medyo magaspang pa ang gawa. Inamin ni Hang na kaya niya kailangan ng pera para mas mapaganda ito. Sinabi niya na ang laro ay idinisenyo para mag-reflect ng realidad, kasama ang mga mapa at mga halimaw mula sa mga tunay na dimensional na lugar na na-explore niya. Naisip ni Joe na kakaiba pero medyo kahawig ng misteryosong laro niya ang approach ni Hang. Naisip din niyang kung fully developed na ang laro ni Hang, baka hindi na siya mapansin sa paglalaro nito balang araw. Sinabi ni Joe kay Hang na maganda ang konsepto at malaking tulong ito para sa mga baguhan. Humingi siya ng paumanhin na wala siyang pera ngayon pero nangakong mag-i-invest siya kapag may pondo na siya. Naantig si Hang at tinanong si Sia kung nakita ba nitong may isang tao na sa wakas ay umamin na maganda ang venture niya. Pagkatapos ay hiningi niya kay Joe na mangako na magiging collaborator ni Hang si Joe at bilang kapalit. Inialok siya ni Hang ng isang Stone Kailan egg bilang regalo. Alam ni Joe na ito rin ay isang sugal. Pagka-uwi niya, nakita niyang nilamon ng antelope ang lahat ng pagkain sa bahay kaya lumaki ito ng husto. Tinanong niya kung talaga bang kinain ng antelope ang lahat ng iyon. Napagtanto niyang tulad ni Hang, kailangan din niyang magsikap para kumita ng pera. Pero sa isip niya, nakuha naman niya ang Apsere technique at ang bihirang Stone Kailan companion egg mula sa Dragon's Gate. Habang hawak ang itlog, nakita niyang biglang sumugod si Ting para sunggaban at kainin ito. Pinagmasdan niya ang crystal na nakuha niya at pumasok sa ilalim ng Lotus Pond. Doon nakita niya ang blood pattern Buddha Heart Lotus at napagtanto niyang dumating siya sa tamang oras para subukan ang natutunan niya. Nag-focus siya sa Dragon's Gate Apsere technique nang biglang umatake ang isang nilalang. Umiwas siya ng madali at naisip na sa pamamagitan ng kaunting puwersa ay kaya niyang iwasan ang mga atake, mainam ito dahil sinusubukan niya ang kanyang mga bagong kasanayan. Tinawag niya ang Flying Ant at umatake sa halimaw. Nadiskubre niya ang blood pattern Buddha Heart Lotus at natutunan na mayroon itong 4 na skills, pero isa lang ang may kinalaman sa physique. Napansin niya ang isang marka sa kamay niya at may prompt mula sa system na i-merge ang companion egg sa skeleton ant. Pumayag siya kahit alam niyang may 1/3 chance lang na magtagumpay. Pero dahil matindi ang pinsala ng skeleton ant mula kay Liz at may potential itong mag-evolve, sulit ang risk.
Nang matapos ang merging process, nag-evolve ito bilang Lotus Ant. Tiningnan ni Joe ang profile nito at napansin niyang napakagaling ng stats sa loob ng legendary class, at namanan nito lahat ng skills ng Blood Pattern Buddha Heart Lotus. Naisip niyang i-summon ito pero nag-alala siya sa laki nito na baka masikip sa kanyang kwarto. Pagkatapos, nagtungo siya sa bagong dungeon na sabik na subukan ang lakas ng Lotus Ant. Pagdating sa Lotus Cave sa Dragon's Gate Grotto, pinagmasdan niya ang mga halimaw. Tinawag niya ang Lotus Ant at inutusan itong umatake. Sumugod ang halimaw pero gumamit ang Lotus Ant ng beam attack para pabagsakin ito, tapos sinundan ng isang brutal na skeleton pierce attack. Pagkatapos talunin ang halimaw, nakakuha si Joe ng isang companion egg. Sinuri niya ang bilis at ibang katangian nito at nagpa siya na subukang i-merge ito sa Lotus Ant na sana'y magresulta sa isang Flying Lotus Ant. Nag-prompt ang system kung sigurado ba siyang i-merge ang companion egg sa mutated Lotus Ant, at pumayag si Joe, puno ng pag-asa. Pinagtuunan niya ng pansin si Ting at napansin niyang ito ay nag-i-evolve. Sinabi niya na kahit ang mythic creature ay napakalakas, ito ay itinuturing pa ring legendary, pero nahigitan na nito ang karamihan sa klase na iyon. Naisip niya ang kahulugan ng life providence ng hearing the world, pero medyo malabo ang paliwanag, kaya't nagpa siyang pag-aralan pa ito. Sinubukan niyang gamitin ang isang teknik at nadiskubre niyang kaya niyang makita ang paligid gamit ang tunog, pati sa likod ng pader at kung anong nangyayari sa labas ng kwarto. Nakita niyang sobrang kapaki-pakinabang ito at naisip niyang makakatulong ito para pabagsakin ang Temple of Fire God, lalo na kung ipapartner sa Apsari Technique. Dumating si Joe sa hagdanan ng Temple of Fire, handa para subukan ang bago niyang perception at skills. Ginamit niya ang Flying Ant para atakihin ang mga Firebirds at napansin niyang nahatak ng Flying Ant ang ilan sa mga ito palayo habang inihahanda niya ang sarili para sa natitira. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para umiwas sa mga ibon at patuloy na umakyat, kumpiyansang mas mabilis ang Apsari Technique kaysa sa Firebirds. Inutusan niya ang Flying Ant na bumalik sa kanya. Nang mag-reunite sila, inactivate ni Joe ang Silverang Flying Ant, na nag-transform sa companion state at naglabas ng nakakasilaw na flash. Pagkatapos ay nag-merge sila at lumitaw ang Banana Fairy para umatake. Pagdating sa tuktok, nakita ni Joe na ang mga Firebirds ay lumalabas mula sa mga apoy ng isang malaking kaldero. Napagpasyahan niyang subukan ang kanyang vitality at companion state. Umatake siya at napagtanto niyang hinaharap niya ang Ancient Imperial Sutra. Biglang nakaramdam siya ng matinding sakit sa puso, parang pinupunit ito, at muntik na siyang mawalan ng malay. Hindi gumana ang Lost Immortal Sutra at nag-isip siya kung titigil na lang. Pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang sakit. Umupo siya at napansin na bagaman hindi nag-react ang Lost Immortal Sutra, tila natutunan naman niya ang Ancient Imperial Sutra. Nakakita siya ng isang stone sword sa loob ng kaldero at naisip na ito ang gantimpala, hindi isang companion pet. Pero nang subukan niyang hawakan ito, hindi niya magawang pulutin. Nagtaka siya kung bakit hindi niya ito mahawakan kahit ang dami ng hirap na dinanas para makarating sa tuktok. Sana ay makakuha siya ng isa pang mythic pet, pero maging ang espada ay nagpakita lang na parang multo. Bigla, may kumatok sa pinto at sinabing may rehistradong sulat para sa kanya. Pagkabasa niya ng pangalan ng nagpadala, Yu Yang, napagtanto niyang pangalan ito ng kanilang punong guro. Nagtaka siya kung paanong ang prinsipal, na kadalasang abala sa pag-explore ng mga dimensional na lugar, ay nagkaroon pa ng oras para magpadala ng liham. Sa loob ng sobra, nakakita si Joe ng business card ng Shiwan Crystal Shop, may nakalagay na pangalang Chin at isang numero ng telepono sa ibaba. Tinawagan ni Joe ang numero pero lumabas na hindi ito umiiral. Pinaghinalaan niyang maling numero ito at nagpasya na balang araw ay dadalawin na lang niya ang Crystal Shop. Dumating si Zuan at tinanong kung bakit nasa may pintuan si Joe, iniisip kung nakatayo ito doon para salubungin siya. Tinanong ni Joe kung bakit siya naroon. Masayang ibinalita ni Zuan na nakapag-breakthrough na siya sa Legend class at dumating siya para ibalita iyon. Humanga si Joe. Sinabi ni Zuan na siya ang unang taong pinagsabihan niya at inaasahan niyang magugulat si Joe. Ipinaliwanag ni Zuan na dapat alam ni Joe ang kahalagahan ng pag-angat sa Legend class. Bagaman mas mataas ito kaysa Mortal class,
ito ang itinuturing na malaking hakbang o pagtalon sa life classes. Ipinaliwanag ito lahat ni Zuan kay Joe, kaya tinanong ni Joe kung anong life providence ang na-unlock ni Zuan. Sabik si Zuan na ibahagi na ang na-awaken niyang life providence ay Immortal Form 4 Combat, na nagbibigay ng pinakamataas na buff sa kanyang buhay at depensa, nagpapagaling ng mga sugat basta't hindi siya mamamatay agad. Halos lumalapit siya sa pagiging hindi mapatay. Masayang-masaya si Zuan at pabiro pang inilagay ang paa niya sa antelope, na biglang umatake sa kanya at itinumba siya. Nagmamadaling lumapit si Joe para tingnan kung okay siya. Gulat na gulat si Zuan at nagkomento na kahit na may bago na siyang providence, nasasaktan pa rin siya, at nagtaka kung anong klaseng nilalang ang antelope na nabasag ang depensa niya ng isang sipa lang. Dumating ang ambulansya para dalhin si Zuan. Habang paalis, sinabi ni Zuan kay Joe na kaya rin niyang mag-breakthrough papunta sa Legend class kung magsisikap siya. Pinayuhan niyang tigilan ang pag-iisa at nagtanong kung paano nga ba biglang makakaangat sa Legend class kung lagi kang shot in. Napaisip si Joe na kung may biglang maging malakas na puro laro lang ang ginagawa, siguradong magdududa ang mga tao. Para maiwasan ang atensyon, nagpasya siyang mag-training ng regular. Nakaset siya sa normal mode at naghanda na magpakita sa gym bago bumalik sa laro. Habang nag-e-ensayo, ginamit niya ang keen listener ability para madama at ma-predict kahit pinakamaliit na pagbabago sa trajectory ng pitching machine. Nahuli niya ang mga subtle na galaw kaya naitama niya ang pag-swing ng bat sa tamang lugar. Nagsimulang tamaan ni Joe ang mga bola ng tuloy-tuloy, nagsasanay na may matinding konsentrasyon. Napansin ito ni Fawn na naroon din sa gym at sinilip kung sino iyon. Nang makita si Joe, nagkomento siya na parang nagyayabang ito sa pagbotok ng bola habang nakapikit. Naisip ni Fawn na pagkakataon ito para ipakita ang kahalagahan ng training at ipakita ang agwat ng lakas nila. Habang naghahanda si Fawn para tamaan ang bola, naunahan siya ni Joe na mas mabilis at mas eksakto ang palo. Nabigla si Fawn sa galing ni Joe at inisip na baka trumble ang iyon. Pero sa susunod na bola, determinado si Fawn na hindi magkamali. Ngunit mabilis na nasalo ni Joe ang bola bago niya tamaan. Ilang ulit pa itong nangyari, kaya natarante si Fawn. Kahit magaling ang reflexes at blade skills ni Fawn, hirap siyang tamaan ang bola. Nang paalis na si Joe, hiniling ni Fawn na maghintay ito dahil may isa pang bola pa raw. Tinamaan din iyon ni Joe, at napansin ni Fawn na tila nahuhulaan ni Joe kung saan pupunta ang bola kahit nakapikit. Naramdaman ni Fawn ang matinding hiya at frustration. Akala ni Joe tapos na ang machine kaya magpapahinga na siya at babalik sa laro.